Madami akong kilala na nasa Macau. Sumasahod daw po sila doon ng 110,000 Philippine money. So, ayan mga idol. So sa video na to, no, sasagutin ko lang po, no, yung mga comment or yung response doon, no, sa ating Facebook page saka sa ating WhatsApp. Ayan. So may mga nagtatanong kasi directly doon mga lods, no. At ito yung mga sagot nila, no. Ayan. So may nagtanong sa atin. So sabi doon, no, sir, paano ba mag-apply sa abroad? Legit ba yan? Or baka naman scam yan? Ayan. So ganito mga idol, no. Dalawang bagay po para malaman nyo kung legit yung agency or yung company going to abroad or scam. Legit ba yan or scam? So una po, alamin nyo muna yung POAA license number ng agency or ng company. Ngayon, i-verify nyo po, no, kung meron silang ma-provide or pinakita na POAA license number, i-verify nyo po, no, sa POAA. Baka naman kasi may number na sila pero baka expired na po yun, no. So maigi po na i-verify nyo po kung expired pa ba or hindi na. So dapat hindi po expired yan. Dapat may POAA license number at dapat hindi po expired. Pangalawa po, dapat mayroon po silang sariling office. So kung nagbigay sila ng mayroon sila sariling office, kunin niyo po yung exact address, tapos mag-walk-in po kayo personally, no. Pupunta po kayo doon para ma-verify nyo kung nandun ba talaga yung office nila. Of course, pagdating doon, maganda ka ng initial investigation or sa security sa building na yon, kung matagal na ba sila doon or legit pa ba. Ayan. So ganun na kadali, no. I-verify nyo yung dapat meron silang POA license number at dapat hindi expired, dapat may sarili silang office. So ganun lang mga idol para malaman nyo po kung legit or hindi. So ito po si Silver Scaled, masasabi kong legit po siya, no, 101% kasi doon po ako galing. At may sarili silang office. Ayun mga Lord, so dito marami pa pong katanungan, no, at sila rin po mismo yung sumagot. So i-share ko lang po sa inyo, no. May mga nagtanong po kasi dito, no, magkano daw po ba yung sahod? Tapos nung sinagot ko, directly sinagot ko na lang, no. Actually tumataas naman siya. Sinagot ko 43,000 Philippine money. So ang sabi nila, maliit lang daw. Mas maigi pa daw na kung ganon, dapat para hindi daw masayang yung taon na stay mo dun sa abroad, dapat nag-Europe ka na lang daw, no? Yung iba naman sabi, dapat nag-Canada ka na lang. Ang sabi din ng isa doon, dapat nag-Macau ka na lang. At ang isa din po doon, ang sabi, dapat nag-cruise ship ka na lang. So ito mga idol, no, hindi ko na sila actually sinagot po doon, nag-thumbs up na lang ako, no. Pero dito na lang sa video natin na sagutin. Ayan. So unahin natin, no, yung nagsabi ng dapat nag-Europe ka na lang. Ayun. So tanungin po kita mga idol, no. Yung tanong diyon, saan po ba party sa Europe? Tandaan po natin, no, na yung Europe mayroong 36 country yung Europe. So saan po ba doon? Anong bansa ba sa Europe ang nag-hire ng security galing dito sa Pilipinas? Kung meron ka dyan na agency na alam, kung pwede mo i-comment dito, no, sa comment section, pa-comment naman para i-verify natin sa POAA kung meron ba silang license number at meron ba silang address or yung office address nila kung meron ba, para ma-verify natin kung meron talaga sa Europe. You know, saan ba sa Europe? Kasi 36 country nga po yun. So yung isa naman dito nagsabi na dapat nag-Canada ka na lang kasi mas malaki daw yung bigay sa Canada. So, itanong ko ulit sa iyo, idol, no? Saan po ba sa Canada? At anong agency yung nag-hire dito sa Pilipinas papuntang Canada? Baka naman kasi yung sinasabi mo, yung kapitbahay mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, nandun sa Canada. Pero baka naman hindi security yon. Baka po ibang trabaho po nun, no? Baka hindi naman security. So, sure ka ba na security papuntang Canada yon? At magkano ba yung cash bond ng Canada? Baka naman nangailangan sila ng 300,000, kalahating milyon o mas higit pa, no? Dapat nun meron ka dun cash bond or meron kang bank account na ganun bago ka nila tanggapin. So meron ka ba nun? Baka naman pang placement pay, hindi na po natin kaya, no? So dito nga po kay Silver Scaled, yung binanggit ko kung magkano yung placement pay namin, wala daw sila pang placement pay. So baka mag-Canada tayo, baka hanapan tayo ng cash bond, titingnan yung bank account natin. So yung iba ginagawa, no, ay deposit ng kamag-anak ngayon, kinabukasan or next month, we-withdrawin. Pero ngayon mga idol, mayroong mga company na biniverify nila, dapat yung bank account mo doon, dapat 6 months na yung pira mo doon, no? Hindi pwede yung 1 month lang. So dapat sure tayo, no? Kasi baka mamaya
wala namang security papuntang Canada. So kung meron, pa-comment naman po dito, no? Ayan. So ito pa isa, no, yung dapat nagmakaw ka na lang. Yun. Sa Macau, yes, meron pala tayong mga Pilipino. Madami akong kilala na nasa Macau. Sumasahod sila doon daw, sumasahod daw po sila doon ng 110,000 Philippine money. So malaki po yung mga lods. Advice ko, kung kaya nyo mag-apply doon, go kayo, no? Go. Pero meron ka bang alam na agency na nagpapuntang Macau? Kasi yung mga kilala ko, nag-visit visa sila, papunta doon. Ginastosan nila, no? May kapital sila talagang nilabas. Doon na po sila nag-apply. Yun po yung nangyari. Meron dito, no, yung Icon Solution for Macau lang po yun. Pero baka puputi na lang yung buhok mo, buhok natin, hindi ka patatawagan ni Icon Solution. Kasi isa-isa lang naman ang kailangan nila security doon, no? Pero i-verify nyo yan, no? For Macau din yan, pumunta din ako dyan. Ang binigay sa akin na papel, for polling. No, ibig sabihin, wala sila talagang bakante. Hugutin pa lang yung papel mo kung sakaling meron. Binigyan ako ng papel at ibang trabaho yun nandun. Nursing, skills, engineer, mga ganun, no? So, security, negative. So, paano tayo magmamakao? Pwede mag-visit visa, doon tayo mag-apply. Ayan. Pero yung visit visa, mga idol, 3 months lang yun, no? Maximum. Paano kung maguno mo na yung 3 months at hindi ka pa nakahanap ng trabaho? So, balik ka ng Pilipinas, sayang yung ginastos. Ayun. Meron pa dito, no? Dapat nag-cruise ship ka na lang. Ayun. Yes, maganda po yung cruise ship, mga idol, no? Marami po nangangarap dyan at malaki po yung sahod dyan. Ang tanong, may mga training ka na ba para mag-cruise ship ka? Meron ka na bang seaman's book? Meron ka bang passport? Meron ka na bang iba pang mga training? Marami pong training dyan. Kung totalin mo yan ng tuloy-tuloy, almost 1 month po yung training dyan, no? Putol-putol. So baka naman habang inuunti-unti mo yung training na yon, kunyari, kukunin mo tong isang training ngayon, 2 days. Yung isa naman next week, 3 days. Yung isa naman, next week naman. Kasi nga, bukod sa may trabaho ka, yun lang yung budget mo. Baka naman tagakuha mo ng training, yung iba mong training, nag-expire na rin. So, paulit-ulit ka dyan, no? Kung gusto mo mag-cruise ship, dapat may capital ka doon, no? Dapat meron kang pang-training. At of course, pang-apply. Ayun. Doon sa mga nabanggit natin, mga idol, maganda doon, no? Malalaki po talaga yung sahod doon. Pero ang tanong po doon, kailan ka ba tatawagan ng mga yon? Kaya nga po, itong sinishare natin ngayon, maliit lang po yung sahod, pero may assurance naman na makalis ka. Ito po kasi, maliit lang yung sahod, pero stepping stone mo to, no? Para makaipon. Para pag nakaipon ka na, yung mga nabanggit natin kanina, pwede mo na-applyan. Ayan. So, ito mga idol, no, idea lang naman to, no? So, nasa inyo pa rin po yan kung ano yung gusto niyo. Ayan. Ayun, so thank you pala, no, sa mga nag-support dito sa page natin, no, at sa mga hindi pa po nag-follow dyan, pakipollow na lang po, no, yung Facebook page natin para marami makakita at marami pa tayong ma-share na mga kunting ideas, no. So, that's all for today's video, mga lods. See you in our next video.